Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawig ng construction period at ilang adjustments sa dalawang pangunahing anti-flood projects. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Alvin, good morning. Magandang umaga, Naomi. Aprobado ng NEDA Board na pinamumunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang extension ng construction period ng dalawang major anti-flood control projects. Kabilang dito ang Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project na ang implementation period ay mula sana October 2019 hanggang April 2024. Pero base sa ginawang approval ng NEDA Board, aabot sa 65 months ang extension period, particular mula April 2024 hanggang September 2029. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan ng mas detalyadong engineering para bumagay sa pagbabago ng panahon ng proyekto. Layunin ng proyekto na bawasan ang pinsala ng baha sa ibabang bahagi ng San Juan River Basin at mga kalapit na Maalimango Creek drainage area sa lalawigan ng Cavite. Lalabas na kasunod ng pag-aaproba sa nasabing flood control project ay tataas ang total project cost ng 122.79% o mula sa higit 9 milyong piso ay aabot na ito ng higit sa 22 million peso. Samantala, aprobado din ang 74.32% increase o ng 24,599.29 million pesos sa total project cost ang Pasig Marikina River Channel Improvement Project Phase 4. Kaya mula sa higit 33 million pesos, ito ay aabot na sa 57 million pesos. Ang Pasig Marikina River Channel Improvement Project ay naglalayong bawasan ang pinsala ng baha sa Metro Manila at dulot ng pag-apaw ng Pasig Marikina River at makikinabang dito ang mga residente ng mga lungsod ng Pasig, Marikina at Quezon City sa Metro Manila at mga bayan ng Taytay at Cainta sa Rizal. Una dito, sinabi na ng Pangulo na asahan na ang maraming gagawing mga pagbabago sa mga ipapatayong infrastruktura sa bansa. Ayon sa Pangulo, kailangan ang gawin ang pagbabago sa pagpaplano ng mga infrastruktura, lalo't hindi na talaga may tatangging ang nararanasan na ngayon ay extreme weather condition na kung saan may mga dating lugar na hindi binabaha pero lumulubog na ngayon. Kaya naman, maraming pagbabago sa pagpaplano ng mga infrastruktura na pinapatayo natin, yun ang mga kailangan gawin. Inilahan din sa Pangulo sa ginawang NEDA Board na tinitingnan din sa Pasig Marikina River ang konstruksyon ng 3 dam sa inaharap. Nagulat mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Alvin Baltazar.